Amazing na buhay. And guys, ikot lang tayo. Mag-sanitize muna tayo. Ayan, kasi galing tayo sa labas. Sanitize tayo ng ating bota. Ayan. So guys, extra ingat na naman tayo ngayon. At dito sa malapit lang sa amin ay meron na naman pong kaso ng ASF. Ayan, so ingat-ingat na naman tayo. Andyan na naman, malapit lang guys. Parang within the barangay. And then dito lang halos guys sa malapit lang din sa akin, isang piggery yata na ayun, nangangamatay na naman yung mga baboy. So ang ASF talaga ay nandito pa rin guys. Wala talaga, kung walang bakuna talaga guys, tuloy-tuloy pa rin talaga ang ASF. Andyan at andyan pa rin. Maraming hanap buhay ang sisirain, mga taong nagsusubikap, ang iba pinangutang pa yung puhunan, tapos biglang tatamaan ng ASF. So napakahirap. And then ito si government, importation yung pong solusyon na nababalitaan ko. Puro importation yung pong pinantatapal nila. Sana naman ay tulungan nila yung mga lokal na hog raisers para matapos na itong problema na to. Kasi gobyerno lang naman po makakagawa niyan ng vaccine. Sila lang naman talaga ang may kakayanan na makipag-coordinate po sa mga bansa na gumagawa ng vaccine laban sa ASF. So ako guys ay nangangamba na naman. Kakabakaba na naman sila gulo. Yan, si Kalbo ay kakabakaba na naman. At yung dalawa nga po natin baboy, si Basha at si Tricia, ay napabulugan na yan, nabulugan na eh. Ayan, so ito na naman. Kung kailan nagbubuntis ay ito, may ASF na naman sa paligid. So sa part ko guys, kasi ginastosan ko rin naman yung mga baboy na yan, pagkain, pagod, hirap. So di ba, nakakatakot lang, nakakatakot. Pero wala tayong problema rito guys. Malalakas sila, malakas kumain, wala tayong problema. Kaya lang kasi nakakatakot nga kasi nandyan na naman, malapit lang guys, malapit lang. Ayan, ito sila. Ayan, ito yung ating mga baboy. May ilaw ba ako? Ayun. Okay naman sila guys, walang problema yung ating mga baboy. Katatapos ko lang magpakain at maglinis ang kulungan. Oy, papunta. Ito si Bambi. Magkasusunod, you are not allowed here. Ayan, ito si Tricia guys. And si Kimberly. Ayan. Kimberly. Ayan. So far ay malalakas naman, malulusog ating mga baboy. Wala akong nakikitang problema. And syempre yung ating star, prinsesa, reyna, kamahalan, emperadora. Si Basha. Ayan guys, ako'y kakabakaba na naman. Pero wala tayong magagawa. Ang kailangan lang natin gawin ay mag-ingat. Sa ngayon, yun ang magagawa natin, mag-ingat. At wala pa namang vaccine na And ito nga yung isang guys na ginagawa ko. Meron akong bota na pangloob ng kulungan. Pagka papasok ako sa mga butas nila, maglilinis tayo, papaligo, yun po ang bota ang ginagamit ko. So ito ay dyan lang. Yung bota na yan ay para sa butas lang ng mga kulungan natin ng baboy ginagamit. Hindi po natin ilalabas yan. So yun pong isa sa mga safety protocol na ginagawa ko. And siya nga pala, hindi na muna ako magpapasok ng kahit na sino rito, kahit yung mga trabahador ko na mga naglilinis, ng karpintero, kaya hindi na po muna ako nagpapapasok. Pasensya na nga po pala kay Sir Ryan Isidro. At nagre-request po siya ng collab. Gusto niya pumasyal dito para makapag-collab kami. Yan sir, pasensya na. At ingat-ingat muna ako ngayon. So cancel muna natin yung ating collab. Hindi ko masasabi kung kailan. Kaya lang hindi na muna ako patanggap kasi ng kahit na sinong bisita dito sa loob.
hindi rin tayo makapag-collab kasi kung hindi ka rin makakapasok, diba? So ito kasi ang i-feature natin. So yun, pasensya na Sir Ryan Isidro. Ayan mga pato natin, oh. Buti pa itong mga pato guys eh, diba? Walang known na peste sa kanila eh. Wala akong alam ha, correct me if I'm wrong, pero wala akong alam na peste ng mga pato. So ito ay napakalalakas, napakatibay sa sakit. And kahit ano ipakain mo, talagang kakain at kakain. Yan, ito sinasanay ko na sa guys, oh, sa wet feeding. And then pagkasanay na sila sa wet feeding, introduce na ako ng pakunting-kunting Madre de Agua. And pag malakas na silang kumain ng combination, Daraxa Mais, Madre de Agua na sila, pag okay na, release na sila. Yan. So makikipag-agawan na sila dyan sa mga karamihan. So ganun po ang ating style. Kasi October 3 po ang kanilang hatch date. Yung pinakahuli ha, yung pinakahuling na hatch sa kanila ay October 3. Yung pinakamaliit dyan. So yan pong susundin natin. So November 3 kailangan ay ma-release na sila doon. So yung pong target natin. Kasi 1 month lang po tayo nagkikip ng mga sisiw. Ito yung ating ito guys, oh. Meron akong dalawang rooster na to guys, cross. Ito yung pinakahuli sa mga cross Rhode Island kabir ko. Ayan, oh. Kita nyo yung paa, sunog na mais. Cross Rhode Island kabir, yung dalawa na yan. Cross Rhode Island kabir. Ilan ba kayo? August 29 sila na hatch. So more or less 2 months. More or less 2 months po sila ngayon. Ayan. Binibenta ko po yan, baka kailangan nyo na pang-upgrade ng inyong mga native. Ayan, for sale po kasi nga wala naman tayong paggagamitan yan. Inaalis po natin lahat ng mga lalaki at puro babae lang po ang ating itinitira. Chloe. Ito po ang aking second command, security. Si Chloe. Oh, lalaki na oh. Diyan ka lang. Diyan lang. Oh, lalaki na oh. Yung mga ducklings natin na pinakawalan ko, lalaki na. Oh, diyan ka lang. At inililibot natin sila. Tayo sa likod guys. Ito yung mga naka-standby nating kabir rooster. Madilim, sorry. Yan, mga naka-standby ito guys. Waiting. Doon sa mga dumalaga ko gagamitin to. Yung mga dumalaga nating kabir. Yan, hindi kasi sila related eh. So itong gagamitin natin, itong dalawa na to. Para makapag full blast tayo ng kabir. Mass production po tayo ng kabir chicken. Ayan, ito yung mga ducklings natin. Lalaki na rin oh. Lalaki na rin nila. Ayan, ito yung isa na dumalaga. Dumalaga to. Ito yung inaaway, kaya hiniwalay ko eh. Kaya dito to eh. Kaya inaaway kasi siya, pero lapad ng katawan niya guys oh. Kaya lang yung paa niya maiksi. Maiksi, punggok. Pero grabe ang katawan niyan. Ayan. Ayan guys, yung ating mga Madre de Agua ay kalbo na. Ayan, naaagad. Lakas kumain ng mga alaga natin. Naaagad oh. Ito yung mga pinakahuling na harvestan ko. Nakuhaan natin ng dahon, talbos. Kaya wala na. And then yung nasa labas nga ay nararansak na mga kambing. Nakita nyo naman. Wala akong choice kasi hindi ako makapanakate guys. Hindi na kinakain ng katawan ko magsakate. Sa labas naman ay wala na rin masyadong damo. Kaya pinababayaan ko nila silang ransakin yung Madre de Agua sa labas. Pero ito sa loob, hindi pwede. Kasi ito yung talagang pinagkukunan natin ng pagkain nila at ng pambentang cuttings. Yan, dito tayo kumukuha talaga. So yung sa labas ay po pwede. Dahil mga excess yun mga sumobra yun na wala na ako mapagtaniman dati. Kaya itinanim ko doon sa labas sa magilid-gilid doon. Yan o. So yan po ang update guys. May ASF na naman tayo dito sa lugar namin. Malapit lang. Pero yun nga, ang magagawa lang natin ngayon ay mag-ingat. And hopefully ay huwag tayong tamaan. Kaya lang, syempre kailangan tibayan natin loob natin. Ito guys, hiniwalay ko yung pilantod.
Kasi inaano nila yung pakpak oh. Oh. Na ano oh. Tinutuka yung pakpak guys oh. Eh pangkatay naman niya, kaya lang baka pagka hindi ko hiniwalay mapatay nila nang wala sa oras eh, hindi ko pa naman siya kakatayin dahil pinalalaki ko pa. Pero pangkatay talaga yan kasi nga pilantod eh, wala naman tayong gagawin sa kanya. Pero ang ganda ng katawan niya no. Maganda ang katawan niya, malakas kumain. Ayan, hiniwalay natin. And siguro masarap na ano yan na tinola guys. Tinola, the best yan. Ano? Buti pa sa Muscovy, wala masyadong problema eh. Ito nga pala yung kung matatandaan nyo guys oh. Yung pinalimliman natin na galing sa incubator. Ayan, nililimliman pa rin. Hindi ko alam kung kung buhay pa yung sisiw nun sa loob, pero yan, iaala natin dyan. Ayan. Balik tayo dun. Ayan. Buti may host na ako. Napakadali talaga ng trabaho ngayon. Ayan, may tubig na tayo palagi. Yung host natin. Ayan. Tubig na tayo palagi. Ayan. Ayan, may nag-comment ka pala kasi yung ating solar light ay nakatutok daw sa baboy ko. May purpose po kasi yan kung bakit nakatutok sa kanila. For vlogging purposes po yan. Para pa nagbablog tayo sa gabi ay kitang-kita po yung mga baboy natin. Ayan. Parang artista yan, di ba? Artista, tinutukan ng ilaw pag nagsushooting. O, ganyan din po yung baboy. Kaya nakatutok sa kanila. Ayan. Wag naman sana. Pero ayoko na kasi ng ano eh. Na sobrang sakit ng tinamaan ako nung una eh. Pero siguro ngayon eh. Kailangan ihanda mo nila yung sarili mo kung ano at mangyayari. Dahil hindi naman talaga natin hawak ang kanilang buhay. Kung tatamaan, wala tayong magagawa, ganoon talaga. Pero at least ay tuloy-tuloy pa rin tayong lumalaban. Ayan. Ayan po. Ito yung ating mga kambing ay niraransak yung mga Madre de Agua. Ayan ang trabaho nila. O ito, wala na. Tapos na. Ito. O, wala pa. Umuusog na sila doon. Pausog ng pausog yan. Ito, pati yung puno ng ipil-ipil, ginangat-ngat. Yan ang gagawain ng ating mga kambing. Pero okay lang yan. Sa tingin ko guys ay buntis lahat eh. Kasi maalsa yung mga tiyan nila. And then si Bambi nga ay na ano natin, na aktuhan natin na nabulugan siya ni Dagul. Ayan. Ayan po. Si Dagul ay lilipat ko yung mamaya dito. Ayan, mas maraming damo dito. Yan, ito yung mga dumalaga natin. Ayan, ito si Bogart. At ating kabir. Yan. Si Diego kumakain pa rin oh. Diego, kumakain ka pa rin brother. Yung ating dongtaw guys, kumakain pa rin. Naninimot. Si dongtaw Diego. Yan, yung ating mga Rhode Islands. At yung mga dumalagang kabir. Yan. Ito yung ating Rhode Island rooster na si Kenny the Roger. Hindi kita. Ayan. Dilim. So ito yung pinosisyon ko rito guys, yung pang spray natin. Para automano pag gagaling ako sa labas, makapag-i-spray ako ng bota, makikita ko siya. Kaya makikita ko na magpapaalala sa akin na kailangan ko mag-spray. So yun po ang ating ginagawa ngayon bilang pag-iingat. Yan. Tapos na ang mga gawain natin guys. So chibuga na. Tanghalian, alauna pasado, tanghalian. Kaya guys, ito tayo sa kubo at it's eating time. Tanghalian ko, alauna pasado na. Ayan, katatapos lang natin mag-asikaso natin mga alaga. Pudpud na kasi mga ito guys, mga damo. Kaya hindi ko mapaalpas yung mga kambing dito. At pinalalaki ko pa yung mga damo. Ayan, pero malapit na uli sila dito. Ayan. Tayo. Yung electric pa natin guys. So punta katingala. Ayan.
Pak ganon. Pak ganon. Ayan. Ayan guys, kakain na tayo. May ako nalilipat si Dagol. Gugutom na ako eh. Ayan guys, kain na. Oras na ba? Alas 2 guys. Alas 2, tanghalian natin, alas 2 na naman. Talagang ano, yung tiyan ko sanay na sa pang alas 2. Parami sing ginagawa. Ayan, ano kaya ulam ko? Ako rin naman naghandaan yan. Ako rin naghandaan na ito guys eh. Munggo guys, ulam natin munggo. Munggo. Ito kasi sa umaga kasi guys, bumibili na ako ng ulam. Bumili lang ako ulam kasi wala naman nagluluto sa amin. Yung anak ko ay work from home, so nagtatrabaho siya. Hindi naman siya pwede magluto. And then yung nanay ko naman ay 80 years old na, so hindi na kakayanin magluto, pero minsan lang nakahiga. So ang ginagawa ko, style ko, bumibili ako ng lutong ulam. Ito munggo, 35 pesos ang order. Bumibili ako ng 4 para hanggang gabi na namin, di ba? So 140, ulam na namin 3 hanggang mamayang gabi. Doon pala sa nagtatanong, hinahanap si Jennifer, yung aking partner. Doon siya sa kanilang bahay talaga, sa Caloocan, doon siya nag-stay. Yan, so ako dito. Kasama ko talaga yung anak ko na panganay, na sa call center din nagtatrabaho, work from home. And yung nanay ko na 8 years old nga. So yun. Kaya sa umaga, prepare muna tayo ng ulam. Binibili lang naman. So bumibili lang muna ako ng ulam. Pero pagka day off ng anak ko, yan, nagluluto sila, nakapagluto. Pero pag ito may pasok, lutong ulam, kasi ako hindi ko rin naman nakakayanin magluto. Gawa nung kailangan na tayo dito sa ating farm. Ayan, yung pong buhay ni Kabokals. Kaya lagi ko sinasabi guys, one man army, walang katuwang, kasi si Jennifer naman ay hindi ko naman talaga kasama rito. We're not living together. Ayun po. Huwag na itanong. Tatanong pa eh. Kain pa na kayo guys. Sorry, hindi ko kayo na-alok. Yan. Yun nga. Yan guys, kakaba-kaba na naman ako. Ito na naman yung feeling ko noon. Ito, nararamdaman ko na naman. Makasurvive pa kaya ako sa atake sa puso? Wala, stick na yan. Pero hindi, ano lang, iniisip ko na lang yung mga ibang tinatamaan din. Yun na lang po yung nagpapalakas ng loob ko eh. Iniisip ko na lang na hindi lang naman ako. Kung sakasakali man mangyari uli, hindi lang naman ako. Marami po ako nakakausap, mga subscriber natin, mga followers, na sila rin po ay nagpapahayag ng kanilang mga experience. Iba tinatamaan 2 beses, 3 beses. So yun, isa na lang din po yung sa pinanghahawakan ko na hindi ako nag-iisa, na nakapagpapalakas din ng loob na kasi nakaka-depress yung isipin mo na parang isa lang nangyari, di ba? Pero pagka nalalaman mo na hindi lang naman ikaw, marami rin ng parehong sitwasyon ang nangyayari. So medyo lumalakas ang loob at nakakawala ng bigat sa dibdib. Pero yan, sana naman ay wag nang mag-escalate, wag nang kumalat pa, at wag na tayong abutin dito. Kawawa naman yung mga baboy natin, napamahal na naman sa akin yan. Yan ang problema sa akin guys eh. Tama yung sinabi ni ka-farmer, wag mong pangalanan yung mga alaga mo. Pag pinangalanan mo kasi guys, talagang napapamahal sa'yo eh. Napapamahal sa'yo pagka may pangalan na. Pag sinabi mo lang baboy, ito yung baboy ko, di ba? Parang baliwala lang. Kaya kasi hindi ako ganun eh. Kasi masyado akong na-attach sa mga alaga ko. Hindi ata ako bagay na farmer guys. Masyado akong attached sa mga hayop. Pagkatapos nito ay mag-harvest pa ako ng Madre de Agua para pagkain nila mamaya hanggang bukas. So yun po ang ating daily routine. Kaya walang pahinga sa gabi, puyat sa pag-edit kasi nag-edit pa tayo para makapag-upload tayo. Gawa nung ito rin din po isa sa ating inaasahan, yung
YouTube na pagkunan ng panggasto. So talagang pinipilit kong pagsabay-sabayin guys, trabaho dito, kahit pagod na sa gabi, edit pa rin, upload. Kaya pasensya na nga po pala doon sa mga nagko-comment guys na hindi ko nasasagot. Talagang wala na lakas, lobat na si Kabokals. Hindi ko na talaga magawang sumagot pa sa mga comment kasi inuuna ko yung pag-upload. Kung anong kailangan nga natin mag-upload. Ini-edit pa kasi yung guys yung mga videos ko. Nag-edit pa tayo. Yeah. Up. Gamit yung ating electric fan guys. Bitin yung ulam. Ganito lang pag tinitipid yung ulam. Joke lang. Pasensya na guys sa ingay Katabi natin yung furniture shop gumagawa sila ng mga pintuan. Kaya dito ako kumakain guys. Kasi pag umuwi pa ako, natatagalan ako pagbalik. Kaya dito na ako makain. Para pahinga lang ako konti, trabaho na kagad. Kasi minsan tinatamad ako bumalik guys lalo pagka nahiga na ako sa bahay. Nakakatulog na ako. Nakakabalik ako, alas 5 na, wala na ako nagagawa. Yung katulad niya, kailangan pa mag-harvest ng Madre de Agua. Kasi wala silang, mamaya, wala akong pandagdag sa Daraxamis mamaya. Kaya kailangan ko mag-harvest ngayon. Nang parang hanggang bukas nila. So araw-araw ay nag-harvest tayo, araw-araw. Talagang nakakapagod lang kasi yung kailangan ko Madre de Agua sa isang araw, kahit 12 kilos nga guys, 12 kilos araw-araw. 6 na kilo sa umaga, 6 na kilo sa hapon ang kinakain nila lahat baboy, manok, pato. Yung kambing nga ay yun na, ito na lang, pinaparansa ko na lang so yan lang po muna ang aking update for today. Doon po sa may mga baboy dyan, ingat po, talagang patuloy pa rin po talaga ang pananalasa ng ASF. So sana naman magkaroon ng vaccine at magkaroon na po ng solusyon ng problema na ito, dahil marami po, kawawa po ang mga magbababoy na maliliit, lalo na yung mga maliliit na ang iba ay inuutang pa po ang puhunan tapos biglang tatamaan ng ASF. Napakahirap guys, napakahirap. Sana po makita ng gobyerno yan, wag sana po importation ang gawing panapal sa problema na to. Vaccine sana, vaccine, kasi sila, gaya sabi ko, sila lang po ang may kakayanan na makapag-coordinate sa mga bansa na may kakayanan po mag-develop ng vaccine para sa ASF. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. Shoutout po muna. Again, shoutout po kay Sir Ryan Isidro. Yan. Pasensya na sir bale, next time matutuloy din yung ating collab. Shoutout din po kay Joseph Nosete. And kay Matwama ano ba yung mga Matwama Santing, ano ba yung mga pangalan niya? Ayan, shoutout Matwama Santing. Pasensya na kung mali ang aking pagkakabasa, magulo Ayan, shoutout. And sa lahat po ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. And sa mga solid viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang yung Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!